Ang banat ni Luis Nery kay Cuadro Alas, pag-usapan natin. So bumanat nga si Luis Nery, Luis Pantera Nery ng Mexico na nawalan siya ng interes na labanan si Cuadro Alas Casimiro dahil sa pinapakitang gilas nito sa nakaraang laban. So gusto mong malaman ang kwentuhan natin dito sa Makabagong Sport TV? Please click subscribe muna, pakit ang notification bell para updated kayo sa mga bawat uploads na video ko na katulad nito. So bago natin umpisa ng topic na to, intro muna tayo para swabe yung kwentuhan natin dito sa Makabagong Sport TV. Let's go! So bumanat nga to si Luis Nery na hindi na siya interesado na labanan si Cuadro Alas Janril Casimiro dahil sa pinapakitang performance nito sa nakaraang laban sa Japan sa dating super bantamweight world champion Hiroyuki Oguni. Kaya nauwi sa technical draw ang laban ni Cuadro Alas Janril Casimiro. Kaya sabi ni Luis Nery, wala na siyang ganang labanan pa. Na matatandaan natin na bumanat na rin dati si Naoya the Monster Inoue kay Casimiro na mahina lang pala ito, hindi pala malakas na nilalang, sabi ni Naoya Inoue the Monster ng Japan. Kaya sabi ni Naoya Inoue noon na imbis na lalabanan na sana niya pagkatapos kay Marlon Tapales, nawalan tuloy siya ng gana na labanan si Cuadro Alas dahil sa pinapakitang performance nga ito sa nakaraang laban niya kay Oguni sa Japan, na nauwi ito sa technical draw dahil sa hindi inasahang headbutt na natamo ni Oguni sa laban ni Cuadro Alas doon sa Japan. Kaya ngayon sabi ni Luis Nery, hindi na siya interesado na labanan pa si Cuadro Alas dahil nga sa nangyaring performance ni Cuadro Alas sa laban niya sa Japan, dahil wala palang special na lakas ito si Cuadro Alas Casimiro. Kaya ngayon hindi natin alam ang sitwasyon nito sa karir ni Cuadro Alas kung sino ba talaga ang makakalaban niya dahil wala pa tayong update. Samantalang si Naoya Inoue, maglalaban na sila Marlon Tapales sa undisputed super bantamweight champion doon sa Japan sa December 26. Kaya si Cuadro Alas, kailangan na naman niya kumuha ng angat sa ranking na kalaban sa super bantamweight para talaga tuloy-tuloy maangat yung rankings niya sa mga major belt, para may posibilidad pa rin na makatapat niya si Naoya the Monster Inoue sa susunod na henerasyon o di kaya sa susunod na taon. Kailangan talaga ipakita ni Cuadro Alas na hindi siya basta-bastang nilalang. Kailangan niya magpakita ang gilas na i-knock out niya kaagad ang kalaban sa susunod niya laban sa susunod na taon. Yun ang pahayag ni Luis Nery kay Cuadro Alas Casimiro. Anong masasabi niyo sa pahayag ni Luis Nery, guys? Please comment down below para ma-reaction na natin sa next upload natin na video. So yun nga, na ang pahayag ni Luis Nery ay hindi na siya interesado. Noon sana gusto pa niyang labanan si Cuadro Alas Casimiro dahil nagpapadala na nga ito ng kontrata kay Cuadro Alas. Si Cuadro Alas daw talaga ang umiiwas sa kanya. Kaya ngayon nawawala na siya ng interes na labanan si Cuadro Alas Janril Casimiro. Kaya hihintay na lang niya ang laban ni Tapales at saka The Monster Inoue sa Japan, tapos susunod na kung sino ang mananalo. Sa kabilang banda naman tayo mga idol, Ryan Garcia salita na, gusto niyang labanan isusunod daw niya si Aldrin Browner. Kung gusto niyang labanan si Ryan Garcia, Aldrin Browner, yun ang sabi ni Ryan Garcia, na gusto niyang labanan si Aldrin Browner sa susunod na taon. Natatandaan natin na si Aldrin Browner ay 4 division champion. Sabi nga ni Adrian Browner, nagpahayag din ito sa isang media na walang problema sa kanya basta ipadala lang kontrata, lalabanan niya kasi sabay siyang lalaban ngayon sa December 2. Milawan din si Adrian Browner sa December 2. Kaya sabi niya, patapusin ko muna yung laban nito bago ko harapin si Ryan Garcia, dahil sabi ni Ryan Garcia, ni Adrian Browner, nilabanan ko nga noon si Manny Pacquiao na isang 8 division champion, si Ryan Garcia pa na hindi ko lalabanan. Pinagmalaki nga ni Adrian Browner si pambansang kamao na sabi niya, nilabanan ko nga noon si Manny Pacquiao, si Ryan Garcia pa tuloy ang hindi ko lalabanan. Kaya yun ang sabi ni Adrian Browner.
interesado siyang labanan ito dahil sabi ni Adrian Browner, walang problema sa akin basta magkasundo tayo, kasi ang promoter ngayon na Adrian Browner si Don King, isang sikat na promoter sa mga heavyweight noon. Si Don King, sa hindi nakakaalam kay Don King, promoter na talaga to noon, mga sikat na heavyweight champion. Kaya sabi ni Adrian Browner, tatapusin ko muna tong nalalapit kong laban bago ko isunod si King Ryan Garcia. Matatandaan natin na natalo si Ryan Garcia sa nakaraan niyang laban sa kay Tank Davis sa 135 pounds, kaya umakyat na ito si Ryan Garcia sa junior welterweight 140 pounds. Kaya sabi ni Ryan Garcia, magbabalik daw siya na isang malakas na nilalang, dahil yung nakaraan niyang laban may ano kasi yun dehydration na offer ni Tank Davis, kaya medyo masama yung katawan niya, kaya natalo siya sa pamamagitan ng technical knockout. Mahirap kasi magbawas talaga ng timbang pag darating na laban, kasi talagang manghihina ka. Kaya sabi ni Ryan Garcia, babaklasin ko muna to si Duarte sa nalalapit nilang laban sa ngayon sa December 2 sa USA. Yun ang pahayag ni Ryan Garcia, na walang problema sa kanya labanan si Adrian Browner kahit natalo ito kay Tank Davis sa nakaraang laban, dahil isa pa rin si Ryan Garcia na dekalibreng boxer sa henerasyon ngayon, dahil kahit natalo siya kay Tank Davis, isa pa rin siyang sikat na boksingero sa ating bansa, dahil yung laban nila ni Tank Davis umabot ng million views, pay-per-views. Kaya sabi ni Ryan Garcia, hindi pa rin siya basta-bastang nilalang dito sa larangan ng boxing, lalong-lalo na umakyat siya ngayon ng 140 pounds. So hanggang dito na lang yung topic natin ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa bawat uploads na video natin dito sa Makabagong Sport TV. Sa muli, hasta la vista baby.